Good morning guys! Ako na naman, ang buhay kudkudira. Guys, i-share ko lang sa inyo. May i-share lang ako sa inyo. Kasi today is Sabbath, di ako pumunta sa church. Kaso lang, nagbasa ako nito. Nagbasa ako ng Bible, nakarelate, naintindihan ko yung mga sinabi ni God. Kaya i-share ko lang sa inyo yung ano ba guys, testimony sa buhay ko na hindi ko akalain na mangyayari. Alam mo guys, may pinatayo ako. Sa mga friends ko, alam nila yan. May pinatayo ako. Isa yan sa dahilan kung bakit ako nagkukudkud. Alam nyo yung pinatayo ko yun? Sabi ko dun sa kontraktor, ganito lang talaga yung pera ko. Sabi ng kontraktor, post mo yan kasi tagal mo na sa abroad. Wala ka pang nakitang poste man lang o ano dyan. Sabi ko, sige, umpisahan. Umpisahan guys. Poste pa lang. Ground pa lang yung nagawa. May matay na ako, sabi ko. Pero bago ko yan talaga tinayo, nanalangin talaga ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, ito lang talaga yung pera ko. Walang wala na Lord, sabi ko, wala talaga. Kilala nyo naman ako Lord, ipa-fight ko talaga. Basta kasama kita, sabi ko. Tapos yun, alam nyo guys, nung naitayo na yun, naiyak lang ako kasi um, bawat tao na lalapitan ko yung sasabihin ko na, Gang, be, pahiram naman. Alam mo, walang dalawang isip yan. Hindi sila nagdadalawang isip na, sige gang, punta ka sa bahay, magkano ba? Tapos yung isa sasabihin nga, sige be, kita tayo. Magkano ba? Wala yan, sabi-sabi na, gang, pautangin kita, basta ganito ang deadline, bayaran mo ako. Tapos ako off din namin, ganun din. Alam mo, God provide everything. God provide kung ano yung needs ko. Nung mga time na yun kasi, ang sakit talaga ng katawan ko, guys. Sakit talaga. Kasi biruin mo, nagkasakit na ko nun. May kapatid pa akong nag-aaral. Tapos may pinapatayo ako. Sahuran, materialis, sahuran ng mga tao. Saan ko yan kukunin? Saan ko babalance? Ako lang mag-isa. Ako lang. Tapos, kudkud lang. Sa kudkud ko lang inasa yun. Pero sa tulong ng Panginoon, nakaraos ako. Alam nyo, nung nag-deliver na yung nag-deliver yung hardware, sabi ng contractor, Ging, nandito na yung mga materyales. Sabi ko, nung, wala pang pera ngayon. Alam mo, nag-message yung sa akin, nag-message yung hardware. Sabi niya, Madam, wag ka nang wag ka nang mag-alala. Pwede lang naman yan, kasi problema talaga ako, sabi ko sa contractor, nung, paano na yan? Wala talaga akong pera ngayon. Tapos alam nyo yung mga nagtatrabaho, naintindihan nila ako. Lagi lang nila sinasabi, sige tuloy lang namin to. Pwede naman utangin mo na yung sahod. Siyempre ikaw na hindi sanay na gaganunin mo yung tao na hindi mo papasahurin, hindi mo sila bibigyan ng allowance pangkain or ano ba dyan, mga bali o something. Mag-worried ka kasi, siyempre danas mo rin yung nagtatrabaho eh. Sabi ko lang, alam mo nung sabi nung hardware, Madam, huwag mo nang problemahin kasi pwede lang naman madam, lang, kung may pera kang ngayong buwan na to, bayaran mo ako. Pag sunod na buwan, wala ka pang pera, okay lang naman. Alam nyo guys, doon ko naramdaman na hindi ka mag-win kahit nanalangin ka sa Panginoon, panalangin ka ng panginalangin sa Panginoon, pag hindi mo rin piniporsige. Hindi ka rin gumagawa ng paraan para masustain mo yung needs mo. Kasi ang Panginoon gagamit siya ng mga tao na na magbigay doon sa pangangailangan mo. Kung makikita din niya na ikaw porsigido. Pero pag hindi ikaw porsigido, ka lang, sige ka lang panalangin na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, tapos di ka naman porsigido, tatamarin rin si God kahit sino, pag hindi ka porsigido, kahit nagtatrabaho ka, tapos makita ka ng amo mo na, tamad-tamad naman ito. Kung hindi ko uutusan, hindi rin gagalaw. Mark my word, tomorrow, fire ka na.
Kaya guys, wag natin isnabin. Yung panalangin natin sa Panginoon, lagi natin na rin anuhan ng galaw. Yung manalangin ka, galaw din. Galaw ba?